matchup na naipanalo ng AP Bren. But in terms of the overall composition, I feel like Aurora could get away with an early game lead dahil doon sa Teresla pick. And tulad ng, again, sa history ng Aurora sa S16, sila lagi ang panalo ng early game. So this might be the case again versus AP Bren. Yeah, sobrang importante ng early game dito. Sobrang importante ng unang pagong. And mostly na nakikita natin, pag nakakuha yung unang pagong, sila na kagad yung nakakakuha at nakakapagdomina ng papunta sa late game. So aabangan natin itong laban na to. Tignan natin unang rotations dito. Game 1 between AP Bren and Aurora. Siyempre bilang Hakimi, you'll make the most of your early advantage. Tignan mo ito, binibigyan agad. So yun, sakit. Kalahati agad yung buhay ni X-Nova dito habang si Aqua isa asaluhin. Pero napakasakit pa rin talaga ng mga normal hits dito ni Yue. Dito malakas si Yue, yung mga nambuhuling hero eh. Yeah. Ang lamang kasi nung Kimi and Gatot versus this duo mid of AP Bren is, may pang fast kill dito si Aqua, may pang sustain si X-Nova. Actually, dalaw sila may pang sustain, pero medyo minion dependent sila. Si Kimi, pag na-clear niya, basta makuha niya yung charge nung kanyang passive, minsan kahit hindi niya banatan yung minion wave, basta hero lang ibabanatan niya, hindi siya minion wave dependent. And ayan na, wait lang si Demon Kite kagad. Ay mapupuruan pero sumama na si Demon Kite. Ito na ang Kite Brothers. Hinahabol si Jisoo, tinamaan ng pana. Pero Flicker ay na-force. Magandang info ito para sa Aurora. AP Bren, minemaintain pa rin yung lane. Alam niyang hindi rin pwede mag-forward masyado si Domeng Kite. Tingnan natin yung first items built. Mukhang aggressive ang build ni Edward Yeah, tama ba? Pa-War Axe ba to? Raraki siya Warax. I think he wants to fight both Lord JM and X-Nova. Wait lang ayan na. Si Light. Nagamit na rin kagad yung Divine na Lights niya! And first blood ay nakuha na kagad dito ng Aurora. James Pang kagad ang kanilang jungler na maalam. At nakadalawa na kagad ng Smiling Demon. Mas madali yung pag-activate ng CC ng Aurora, their crowd control. Sobrang dali din na-expect ni James Banks. Yeah, that's too deep, honestly, for AP Bren. Medyo greedy yung naging attempt nila. And napanish sila dito ng Aurora sobra-sobra. This is gonna allow Demon Kite to just snowball off of this kill na nakuha nila. Hirap na ito pero ngayon papasok na rin ang buong kupunan ng Aurora at nabigyan for the second time. Itong si James Banks, medyo kailangan mag-iwas at maglubay dito ng AP Bren. Pero dito si Lord JM, natry lang ata niyang mag-steal. Pero may retribution pa rin si Demon kahit masisecure yun ng Aurora. Very greedy attempts again from AP Bren. Alam nila nalugi sila doon sa skirmish may top lane and they tried contesting the turtle from Aurora. And ang ganda nung naging choice ni Demon Kite. Binitawan nila yung pagong, nag-focus sila pati si James Banks. This is what you do. And ito yung snowball na lagi natin binabanggit kapag yung YSS ay nakakakuha ng early game momentum. Basically, kaya niyang bitawan lahat. Kasi kapag meron siyang Mountain Shocker, isang stun lang naman yung kailangan niya and kaya nilang humarap ng pick-off. At angkop to sa nabanggit mo kanina Midnight, Demon Kite being one of the more selfish kinds of junglers. Yes. Sundan nyo rin yung gagawin ko. Maniwala kayo sa passing ko, sa magiging rotation natin. Everything else will follow. Currently, Aurora ahead ng 1,500 gold. Ang laki niya na sa totoo in the early game, Shizu. Okay. Down to 1/3, Nova. Wait lang, sasama rin si X-Nova. Ipoprotektahan niya itong si Shizu. Kanina pa natin nakikita na umuuwi at umiiwas na rin sa gulong itong si Shizu. May kalamangan ng bahagya si Domeng Kite. Ngayon naman, maaagaw pa sila ng green camps. Nakuha ba? Parang naagaw ata ng Aurora, ha? Yeah, ako ni Demon Kite. No. Hirap na ito, ha? Unti-unting lumulobo ang malaking kalamangan na hawak ngayon ng Aurora. Walang kills, walang big rotations, pero naging 2K na bigla. So clearly, yung Aurora, mas marami silang nagagawa sa mapa compared to AP Bren. Pero si James Banks, tumawid siya. So nanakaw niya rin yung small cap on the bottom. Yeah. Kailangan ng AP Bren humanap ng concentrate kasi currently nasa pace ang Aurora para mag-death ball dito sa game na to. Although, pagdating yung late game, no, there's still a lot of ways for AP Bren to deal with this lineup of Aurora. Nandyan yung Tsunami Slam, nandyan yung combo ng Beatrix, and then also yung matchup ng Joy versus the YSS. Pero ang problema talaga nila is kailangan malimitahan yung nakukuha ni Demon Kite sa mapa. Okay, ngayon 1v1, Edward and Lord JM. Actually, wala namang magkakapatayan dyan sa dalawa na yan. So, punta tayo dito sa gitna. Pero parang pwesto na ata ang Aurora sa ikalawang pagong ng laban. Light, binibigyan lang dito ng space ang Aurora. Man-to-man defense laban kay Nova.
Alam mo nila nandito si Aqua, naka-check sa may Y-brush, okay, nagpakita na rin. 5v5. AP Bren medyo kahit na sabihin natin dehado sila, lumalaban. Yeah. Ganyan yung diskarte ng Aurora ngayon. Hatak malala, tapos di papakita yung jungler. Pag lumapit yung AP Bren, pwede sila mag-turn Wait lang, turn ata ang magiging call. X-Nova, sino babalibag? Nagamit na rin yung Venezuela. Yun, si Edward na pa-flicker na. Pasok din sila. Tapos ang core team din gamit. Pero walang tinamaan. Kailangan maglayuan dito ng AP Bren. Pero ikalawang pagok muli ay mapupunta sa Northern Lights. Suwami lang ang pagkuha ng Aurora. Alam nilang hindi nila ang pilitin para makakuha ng objective 3,000 gold lead para sa Northern Lights. Sobrang linis. Clear na clear yung laro dito ng Aurora and sobrang clear lang din nung kanilang plano. Kuha pagong, abante kayo lahat, manlalaban yung AP Bren. Kapag sinubukan lang tumalon, bitawan yung pagong and then delay lang yung team fight. Okay, wait lang. First, ata magiging call dito ng AP Bren. Pero abot naman din si Dominic Kite. Pero nagamit din yung Purify. Habang si Demon Kite ay maglilinis na ng mga naganap. Patay dito si itong si X-Nova. Same with Dominic Kite. Ngayon, napalag na rin ito si Aqua papasukin. And yung Taunt ay tumaman. Nakadalawa itong si Demon Kite. Hindi na nga nang tumama yung bangka. Pero sulit na sulit yun para sa Aurora. Nabigyan si Dad. Ito yung sinasabi ni DK kanina na alam mo na yung paparating sa inyo. Yeah. Nag-overhit palalo dito yung AP Bren. Sobrang lalim yung kanilang ginawang overextension para lang mapatay si Dominic Kite. Missing the flicker mula kay Lord Jem. Hindi rin tumama yung hook. So ang nangyari si Aqua at si Shizu nag-force ng flicker para lang maabot nila si Dominic Kite. It is a gold lane kill however. So sa mata ng AP Bren parang worth it naman. Kasang problema lalo mo lang pinapalaki yung pacing ni Demon Kite. Ito na yung death ball YSS na lagi natin nakikita kapag kasama niya yung Haris. Then, ang hirap na ito. 4-0-1 na itong si Demon Kite at ibibigay na rin doon sa may bandang ibaba. Pero nagamit yung Tsunami Slam. Edward versus 4! Hindi na nga makakaalpas itong si Edward pero may trade din na ginawa doon ng Aurora sa baba. Yun ang happy birthday ng AP Bren para sa XP laner kay Mr. Consistent. Sadly, ang naging trade lang ito ay para sa Torre. Pero I think kung walang bawi ang AP Bren, worth it yun. Ito yung constant trade na hinahanap ng AP Bren. Pero tama nga, sabi ni Midnight, may nakukuha sila pero parang hindi equal. Oo. Kailangan kailangan na kontrolado talaga nila yung trade. Oh! Kaso yun lang, may sagot yung Aurora. Ayun, ako nagamit yung Unbreakable. At Shizu! napangka pa pero kailangan mapakatakas. Dito ni Shizu, nandun na rin naman si X-Nova. Nagamit din yung Brilliance para dito kay Aqua. May mga nag-spend ng ultimates. Pero lalaban pa ba sila dito? Round number 2 ata. Edward na mataan itong si Lord JM. Pero lalayo na rin ang buko po na ng AP Bren. Turtle for Aurora. Pwede nilang bitawan to in any moment's notice. Pag lumapit si James Hunt, yun lang, may vision pa. Mountain Shocker, alam ng Aurora kung nasaan lahat ng miyembro ng AP Bren. Malinis, all 3 turtles, 100% para sa Aurora. And okay, binitawan nila si Shido, kala nila na pauwi nila, pero makapush mo sa top. Tinaban pa talaga eh. And ang ganda nito, kahit papano napapabawas or pamatay sunog no, sa ginagawang pag-action dito ng Aurora. Kaso walang pake. Ito yung macro, talaga eh. Macro plan ng Aurora. Wala kaming pake kahit anong makuha nyo kasi trade lang yan kung magre-react kami. And tuloy-tuloy lang yung pagkuha ni Demon Kite dito ng mga objectives laban sa AP Bren. Nakokontrol nila yung mapa ng jungle. Ang first question mo dyan is, sinong papatay nyo? Kasi for sure, si Dominic Kite, dahil naka-purify, di siya mahuhuli basta-basta ni X-Nova. And si Demon Kite, may traceless. Tsaka ang layo niya lagi sa Lord. And ito, tatanungin ko ng mga hard questions. Di ba, real talk na. Oh. Porkit ba may napatay ka sa Aurora, may mangyayari na. Yun nga eh, kasi may Zaman Force sa palabas, Yun. pwede kayong interaction force ng Kimi. So parang sa idea dito ng Aurora, may suicidal hero sila eh. Pwedeng si Edward, pwedeng si Light, pwede nilang dikitan yung Kalea. Kapag magkakasama-sama ata, okay na ibalibagin din sila. Napataan niya yung 5 miyembro. Pero walang magagawa ang AP Bren para pigilan ang pagsugod dito ng Northern Lights. Habang tila mo si Demon kahit solo-solo lang eh. Selfish eh. Sabi niya, ganitong-ganito si King Kong last year maglaro. Di ba yan? Diyan kayo, dito ako. Oo, kukunin ko lahat. Ito yung sinasabi ko na parang kahit na may sabi mo may mapatay na isa sa Aurora, hindi ibig sabihin nun, wala nang gagawin yung Aurora doon. Wala Oo. nang gagawin yung other team members na nandun. Kasi hindi pa ka nang nangyari 5v5 eh. Kaya nakakatuwa kasi alam mo yung for the longest time, nag-evolve yung laro ni Demon Kite, mas nagiging aggressive siya. Dito sa Aurora, medyo na-tame yung kanyang aggression. And sa mga heroes na ginagamit niya, minsan, kailangan talaga selfish ka eh, lalo sa YSS. Oo, hindi ka pwede magpakita palagi. Oo. Hindi ka rin pwedeng mamatay. Isa yan sa mga prerequisite ng early game ng isang UISS, eh, no? Alam mo, may mga nakakausap nga akong teams eh. Ang rule nila, may golden rule sila sa YSS men. Ano yan? Ang rule nila, team player ka lang kapag may ulti ka. Oh. Doon ka lang team player. Oh, pag Pero wala kang ulti, mag-farm ka. pag binitawan mo yung sun, Mag-farm ka. carry ka na ulit. Alright, Lordier, Okay. clean makukuha ng Aurora. Uy, Wala. pala pa rin sila. Okay. Dito! Naku, lalaban na kagad ang
Aurora, napakagandang turn. Kasabay ng magkuha ng Lord Aqua lamang ang namaalam. Doon sa naging proseso na yun, sa may aagaw na naman ng Purple Buff. Dire-diretso talaga Aurora dito, ha? Sabi sa'yo, men eh. Si Damon kahit pagka-ulti niya, nag-dash in siya, binato niya yung barko, tapos nag-farm. Wala na Selfish tinignan, hindi hero tinignan niya. Oh. Lord lang at saka Oo. yung buff. Okay na ah. Kung ano man yung nangyayari dyan, bahala kayo. Kaya nyo na yan. Tiwala ako sa inyo Light, tiwala ako sa inyo Domeng. May green camp kasi dito eh. Pero to aminin ko, hindi ko ine-expect na papalag yung Rora. Kasi hindi ko rin ine-expect na yung AP Bren ay mag-overextend ng ganun. Yeah. Akala ko nga ibibigay din talaga eh. Pero Oo. ang mahirap dito ngayon, babalansehin ng Aurora yung wave and yung Lord ay nasa may bandang itaas. Sapat naman yung clear wave ng AP Bren dito eh. No? Yeah. Kaso kailangan nilang gamitin lahat. Ang problema nila is Skills kapag lang. tumalon si Edward. Yun yung mahirap. Sapat, oo. Pero nasa harap ka. Parang si Lina, di ba? Yung si Lina may wave clear, oo. Pero nasa bingit ka ng kamatayan kasi dinash mo yun, pinasok mo yun. Tsaka minion waves lang. Yung kinalaban mo basically, may Aurora pa. Oo nga pala, no? Okay, 6v5 ang magiging laban. Doon sa may bandang itaas, may kasama pa Lord. Oga! Nagamit na rin siya namin siya, tumama din naman, pero sila ni Boy pa rin! Habang si Uwe nakuha, nakilang ito card na nagamit din para Oh my lang goodness. protektahan at puntahan yung mga nasa likuran. James Pax na lang ang tanging Savage! natitirang Savage! piece dito Isa sa na laban lang! nito. Isa na lang ang inaantay. Kailangan mabuhat ng kaunaw-unang Savage dito sa Season 16 ay mapupunta kay Uwe at game number 1 para sa Rora. Huli na, pero that's it! Game 1!